Teka, pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan. Yes. Sabi rito, dinuro niya ako, tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Ayaw umamin ng babaeng pulis na dinuro-duro niya si Nanay Elby Vergara. May kumakalat kasing balita na kamag-anak daw ng babaeng pulis ang dating amo ni Nanay Elby Vergara. Pero ano nga ba talaga ang totoo? Kung kayo mga idol ang tatanungin, kanino kayo maniniwala? Kay Nanay Elby Vergara o sa babaeng pulis na si Madam Liza? Ating tunghayan mga idol ang pagdinig sa Senado tungkol sa pulis na sinasabi ng duro-duro kay Nanay Elby. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Ikaw, wag mong uulitin yun ha. Dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Kung kayo mga idol ang tatanungin, sino nga ba nagsasabi sa kanilang dalawa ng totoo? Chairman, isa na lang po. Sergeant Palabay, ano na nangyari sa kaso mo? Kasi sinampang ko pala ng kaso, ano? Yes, Your Honor. Ano nangyari? Ano ang development doon sa kaso? Data, Senator Tulfo, bakit ka kinasuhan? Pero siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Mamburao Police Station? Nakialam ba si Ma'am Liza? Ano ba, bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Senator Tulfo. You can answer, Ma'am Liza. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po nalaman ko lang po na kinasuhan po ko through doon po sa news. Bakit po? May kinampihan kayo? May kamag-anak nyo daw yung Ruiz? Ganun ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. and Jerry Ruiz and Mrs. Franz Ruiz, Your Honor. Ano nyo po? Kumare? Hindi rin, sir. Teka, pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan. Yun nga po, sir, yung nakita ko sa news at nabasa po nung una sa social media na allegedly police officer Liza, walang buong pangalan ko po, Your Honor. Ma'am Liza, tama. Yes, Sabi rito, dinuro niya ako, tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Your Honor, yung And it fits the description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB noong before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, kiluhan ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Liza. Sinabi po doon sa mga tendera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami magasolina ng mobil, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo? Ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan, yun po ay palengke. Open po yung... Kaya nga sa dinami-daming police, may mapayat, may matangkad, may maliit, it fits your description, at ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Siyempre, merong dahilan. Yun At po. kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukontra ka doon sa sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So, ibig sabihin, nagsasabi siyang totoo. Kasi po ako po ay ano lang po. Maliban na lang kung kayo ay nagbanggaan noon, may alitan kayo, nainggit siya sa iyo, things like that. Pero ikaw na mismo nasabi, hindi mo alam. So walang dahilan para gagawa-gawa siya ng story against you. That means she's telling the truth. Kasi po, Your Honor, At the kasi same time, hindi ka naman, siguro yung mga superior mo, hindi naman basta-basta kang itatransfer kung wala silang nakitang basihan for that transfer. Sino po nag-transfer sa kanya? yung provincial director Oh. po namin. Okay, kayo po yung provincial director, Colonel. So what was the basis for your decision to transfer Sergeant Palabay from point A to point B? So she was transferred, sir, para
magkakanda kami ng investigation para hindi niya ma-hamper yung investigation doon sa Mamburao, sir. Pero meron kayong paniwala. Kaya nga, meron probable cause sa tingin ninyo na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB kaya tinasper nyo. Kasi kung wala kayo nakita probable cause na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB, pwedeng steady muna siya, status quo dun sa kanyang situation, right? Pwede yan, sir. Pero sa akin kasi, sir, para maging partial yung investigation doon, ililipat ko muna, sir, dito sa Occidental Mindoro PPO. Exactly, because you believe in her accusation. Because if you don't believe in her accusation, regardless, steady muna siya kasi baka gumagawa-gawa ng istorya. Tama? Pwede rin yun, sir. Kailang ang kuwan ko nga, sir, isililipat ko lang muna sa PPO para magkanda. Okay, yes, nilipat. Ngayon may nasempa ng kaso, nasa korte na ata. Tama? Wala pa po ako nare-receive, Your Honor, na subpoena to answer the allegation Colonel. of LB. May kaso na ba sa korte? Wala pa pong nakarating sa amin, sir. Sa piskal? Di ba nasa piskal na raw eh? Hindi ka ba nakatanggap sa pina from the As fiscal of today, Your Honor, wala pa po ako nare-receive na subpoena para po sagutin yung allegation Sabay po. bilis-bilisan mo, tinuturuan na kita rito dahil kapag hindi mo nasagot yung sa piskal, baka mawawaran ka. Wala pa po ako nare-receive. Well, kaya nga, puntahan mo ng piskal. Ito, tinutulungan na kita. Dahil kung nakapagpadala sa inang subpoena, baka mamaya sa maling address na ipadala, hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon para sumagot, baka bigla ka mawarat, mahuli ka na lang. Nagets mo? Yes, Your Honor. Then you have to contact the fiscal's office. Yes, Your Honor. Okay. So, last na question na lamang. Senator Tulfo, I think For the record, Mr. Chairman, Senator Tolpo, the one who charged by LB is only named Lisa. He did not know the identity, the whole name, and everything. She did not know. But when news came out, the police officer Lisa identified herself as the person referred to by LB in her sinumpang salaysay. And in fact, she was asked by a reporter what is the physical condition of Lisa, the police officer that you mentioned, and she physically fit with the description mentioned by LB. Okay. Pwedeng pakiulit-ulit for the record. For the record, Galing kay ma'am, gusto ko manggagaling kay ma'am. Manang LB. Ma'am LB, paano po na-involve itong si Sergeant Liza? Palabay? Ganito po yun. Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po, sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mong uulitin yun ha, dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Wag po ulitin ang Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain. Pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa may kusina namin. police officer Lisa, totoo ba yan? Yung nas ka ng kinonfront mo? Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating, sir, doon sa mismong pintuan ng bahay ni Franz. Doon lang po ako nakakarating, sir, doon sa pinakalamesa kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po, pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po, Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera at tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya? Yun nga po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at gumawa ng istorya laban sa iyo. Ano makukuha niya? Kasi po sa Mamburao Occidental Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po. 21 years na po akong assigned. Ngayon po, Regardless, that's irrelevant. hindi ko Ngayon, po malaman ang dahilan, Your Honor. Aling LV, maiba naman. Paano kayo nakapunta sa Batangas? Yun nga po, nung sabi po nung amo kong babae, LB, ayusin mo ang gamit mo at ihatid muna kita sa Paano kayo, ano sinakan nyo? Balita ko sumakay raw kayo sa truck ng sibuyas. Totoo ba yun? Opo, totoo po yun. Sino nagsakay sa inyo sa truck ng sibuyas?
Yung pong amo kong babae, pinasakay po ako doon. Ikaw lang mag-isa? May kasama po ako, dalawang lalaki. Boy na Bakit sa truck kayo ng sibuyas sinakay? wala daw po akong ticket kasi parang libre, para daw po libre po ako. Tapos nag-roro. Tapos sinakay sa roro yung truck ng sibuyas. Opo, Para wala ng pamasahe. Pamasahe na lang ng truck. Ang Opo. Ganun ba? Sakay siya sa truck ng sibuyas na walang bayad yung pasahero? Doon lang sa loob ng truck? The truck, Mr. Senator, the truck will be loaded at the Roro Yes. itself. Then in going to Batangas, Yes. so if you So kung may... Oh, lilinisin na lang yan mamaya. Sige, huwag nyo na yan. okay. kasi there are certain passengers which are not free if they are with So, ibig sabihin, pag sinakay yung truck doon sa Roro at may kasamang tao, yung tao libre na sa pamasahe? It is possible. I believe 3 persons are free if you are on okay. a truck loading the vessel. So, ilan kayo sumakay, Aling LV, sa truck ng sibuyas? Kasama, para pong 5 po kami. Kasi 5? po yung driver. Di ba sikip kayo rin dahil parang sibuyas yung katabi ninyo dyan? Opo, puro sibuyas po. Gaano katagal yung biyahe? Mga para pong 3. 3 oras? Opo. Dusa. So, nagdusa kayo ron? Opo. Wag daw po bumaba. Lumipat sa kabilang room. Ako rin. Ito lang suggestion ko, maganda yung kasambahay bill natin, pero I think we have to revisit that. Meron ako isa-suggest, ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang-api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo, may monitoring. Dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madaling ma-memorize, siguro 3 or 4 numbers. Okay. Pupunta agad yung social worker, kasama yung tanod, and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only then, mapoproteksyon na natin yung ating mga pobreng kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time and time again, nakakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayaan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na si kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sabi nagnakaw. Nababaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay, in some cases, atras na lang kaysa naman makulong dahil nga nagnakaw, qualified theft. So those things has to be changed. And I will file a bill naman this time, kasama dun sa kasambahay law ninyo, Senator Estrada, na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga kasambahay, and then mataas na parusa. Dapat one strike policy laban doon sa mga pang-aping mga amo. Salamat, Mr. Chair. As thank you, Senator Tulfo. As the principal author of the Batas Kasambay, I'm open to revisit the Batas Kasambay and to provide some amendments if you wish. And I will also include that in the agenda on August 29 during the Committee on Labor hearing. Thank you, Mr. Chair. And I would also like to reiterate to Subfina, the employers of Aling LV, si Jerry Ruiz, Franz Ruiz, and the 2 children. We have directed the committee secretary. We'll have another hearing next week. Kung ayaw, pahuli na. We move on. Ang hindi ko na lang natanong is DSWD. Ano po ang naging role ng DSWD rito para magkaroon tayo ng tugong pagkupkup kay Manang LV? Ano po what is the role? What's the role here of the DSWD? Mr. Chair, ang role dito sa DSWD on the ground is to provide augmentation for resources sa municipal or city or local social welfare office at saka technical assistance po. Like for example, ang interventions, babanggit ko po ang interventions that were provided to Nanay LV
Ang FO, ang field officer, para klaro sa lahat, and CSWDO Batangas City provided psychosocial first aid to the family, especially to Nanay LV, to process their emotions and assist them to recover following the traumatic experience. Meron po guidelines on psychosocial therapy. Yun po ang technical assistance na pwede ibigay ang DSWD through the field officer po. In addition, meron pong cash assistance via IX. I think the amount was 10,000 pesos for Nanay LV's daily needs, such as food and clothes. Tapos po, ang Nabigyan CSW... kayo, Manang LB, natulungan kayo ng DSWD? Tapos po, the CSWDO na rin po facilitated sa issuance ng PWD ID. So, she can be covered also po by the benefits as per PWD law. Salamat. So lahat yun natanggap nyo na, Manang LB, yung sa DSWD? Opo. Ito pong sa mga doktor natin sa Batangas Medical Center na tuloy-tuloy po yung check-up na gagawin nila. Nararanasan nyo po yon? Opo. Matanong ko po ang kapulisan. I was informed that initially the case was not filed with the Mamburao Police Station. Tama, Colonel Danao? Hindi nag-file sa Mamburao, hindi rin nag-file sa Batangas City. So, bakit po ganito? Saan kayo dumulog, attorney? Per information conveyed to me by the uncle, the uncle of LB, the case was referred to, I don't know, a police or NBI, but they were asked to produce everything. So they asked me to prepare a document, but when I talked to LB, I realized that the case can be filed directly with the Office of the City Prosecutor, considering the fact that she was illegally detained in Mamburao and was rescued at Batangas City on June 28, 2023. So I directly filed the case before the Office of the Prosecutor than to refer the matter to the police or the NBI. So hindi kayo nagdesisyon na hindi na idaan sa kapulisan? Yes, because it can be directly filed with the prosecutor's office. Kasi kung dinaan din sa kapulisan, mas marami tayong dokumento roon. Malalapitan nila yung Ruiz family, mapupuntahan si Kapitan. But according to the siblings of the LB, they were asked several documents. Sino yung they? I don't know. Sino ba yung? Sino po ang nahingi ng marami mga dokumento siguro yon? Saan? Sino ho? Saan pulis? Saan kayo nagpunta? Sa police station po ng Batangas City. Batangas City. Hindi kayo nagpunta sa Mindoro? Kasi po ang sabi po ng Punong Mike. Kasi po ang sabi po ng pumunta kami sa PAW. Kami po ay pumunta doon. Ang sabi po ay kami daw po ay dapat ay sa Mindoro. Sabi ko naman po, kung kami may maanuhan din lang dito, kahirap naman po kami luluwas. At ang sabi po ay kailangan kami ay supported ng mga pulis, hindi po pwedeng kami lang ang luluwas. Pagandahan no, kung nagpa-blatter man lang kayo, nag-file sa pulis, may dokumento ang kapulisan natin. So, hindi kayo dumaan sa Batangas Police, wala rin sa Mindoro Police. Wala po sa Mindoro. So, ang naging desisyon nyo ay direct filing na sa fiscal na po. office. Payag kayo ng ganon. Ano yung sinasabing be prepared for everything? Ano yung mga everything? Ano yung sinasabi mo, attorney, ganito? Kasi po yun po ay inano sa pulis na pumunta daw po kami sinamahan po kami pagpunta ng NBI. Ngayon po, inimbestigahan po kami. Ibalik daw po namin ang salaysay ng kapatid ko. Ibinalik po namin. Ulitin. Opo, iulit daw po dahil yun daw pong dala naming salaysay ay pang barangay lang. Binigyan po kami ng na para kung Saan barangay ho kayo pumunta? Sa sa NBI po. Hindi, anong barangay na sinasabi? Sige, barangay chairman o barangay sa Batangas? Sa Batangas po. Okay. Ngayon po sabi po ng NBI, ayusin daw po namin yung salaysay. Ngayon po, itinawag ko po sa tiyuhin ko and then itinawag po kay attorney. Pag-desisyon kayo, diretso na. Because Yes po. serious illegal detention is continuing crime. So it happened first at Mamburao, then she was detained at more or less 40 days at Batangas City, and she was rescued there at Batangas City by the siblings of LB.
So siguro kahit ang suggestion ko, kahit hindi ito dumaan sa Mindoro Police, Batangas Police, siguro in-note nyo na lang that the case was filed with the prosecutor's office in Batangas City para may record din na for purposes of reference, yung date, may record din ng ating kapulisan. General Noble, anything to add to this investigation? Yes, sir. Yun nga, nakakalungkot yung nangyari. Kasi sa akin, sir, kaya kanina medyo nangingilid ng aking luha. Kasi dati rin po akong namamasukan na ganyan. So napakahirap yung nangyari. Sana, sir, itong hearing natin na ito ay makatulong doon sa mga bagay pa na pwede nating ma-improve yung batas, sir. So mag-coordinate lang po kami kay attorney para kung ano man yung na-file nilang kaso, sir, ay matulungan namin at lalong dumiin yung kaso. Bang atin mga women's desk, hindi ito sakop? Pasok din ito? Actually, sir, pasok din. Nandito rin po ang aking So yung mga women's desk ng ating stasyon, yun sana. Siya dapat ang sasagot Pangalaga, ito. sir. At attorney, di ba ganon? Supposed to be. It should be done by the women's desk, but according to them, they were referred to the NBI at Batangas. Who referred? Sino nag-Batang? Hindi, police. Police ang sinabi sa... Sinamahan po ako ng investigador ng pulis. Sinamahan po kami dalawa ng kapatid ko papunta sa NBI. Ano po yan? Saan po? Batangas City. NBI po ng Batangas City. Ganun ba ang proseso? Pag pumunta sa... pwede pang i-refer sa bakit kayo pumunta sa kapulisan? Para mag-file ng kaso? Para po kami ay nag-ano kami na... Humingi kayo ng opinion. Opo. So sabi nung kapulisan, mas mabibilis. Sabi po nung mataas nila, kung tatanggapin daw po ng NBI, lalong mas magaling na hindi na kami pumunta ng Mindoro. Yun po ang sa amin. Malayo, babalik-balik pa. Opo. But then again, siguro yung ating women's desk should be strengthened kasama yung DSWD para yung mga ganitong uri ng ng mga insidente. Ilalagay siguro namin sa mga proposed amendments how the women's desk and the DSWD can play a vital collaborative role in this para mas mabilis. Kasi uulit pa rin ito. Wag naman sana. Diba? Is the Department of Labor and Employment here? Ma'am? Wala kasi kayong name tag kaya hindi ko maayon. Good afternoon po, Mr. Chair. Kailan nakarating sa kaalaman nyo ito? There is a regional office of Dole? Yes po, yung sa Mimaropa, sir. Yes. So, nung August 11 po ay nakarating ito at may report po sa amin, sir, yung aming regional director na nung August 12 ay nag-inspect na sila doon sa sari-sari store muna nila France at marami po silang nalaman na hindi nagbibigay nga ng mga SSS Pag-ibig at PhilHealth sa mga workers na nandun. Walang overtime pay, walang 13th month pay, walang records po ng mga employees. Kaya po, during the inspection, ay wala silang nag-gather na data relevant to the previous employment of Ms. Vergara doon sa store. Pero, Mr. Chair, yung aming pong Batangas Provincial Office ay may initial coordination na po sa MSWDO at saka sa kapatid po ni Ma'am LV na tutulong po kami, handa po kami tumulong para mabalik sa kanya yung mga sweldo na hindi na ibigay sa kanya at pati po for possible livelihood assistance po. Mahabol yun. Let me remind the Department of Labor and Employment, the DSWD, including the Philippine National Police, that there is a joint 05 signed by the DOLE, DSWD, the ILG, PNP, and the National Bureau of Investigation, wherein under the said joint memorandum circular, the DSWD, through the municipal or social welfare officer, in coordination with the concerned barangay officials who are under the DILG's supervision, shall take charge of the rescue and rehabilitation of an abused kasambahay, while the DOLE oversees their job replacement. The goal of the MC is to set in place a more unified interagency network to protect the rights of kasambahay against abuse, harassment, violence, and economic exploitation. Ginagawa po ba natin to? Matagal na ito, 2015. Kasama rin kayo, Kapitan. Kasama rin po ang DSWD.
Is there a functioning interagency committee reviewing all of this? Sir, as to the interagency mechanism, sir, dito sa Baka hindi DNC, pa sir, baka wala pa kayo sa serbisyo noon. 2015, merong circular noon. Apo, sir, ano po, kailangan po namin siyang i-strengthen, sir, yung mekanismo na Siguro reviewin niyo 'yon. Apo. Kasama ang kapitan. Hindi mangyayari ito kung talagang ginagawa ito. The Labor Department establish other related mechanisms on the employment of kasambahay such as wage setting, occupational safety and health, and recruitment regulations to ensure that pertinent provisions of the law are complied with. Ang problema, pag bago yung batas, ay gagawa kagad tayo ng implementing rules. Pero pag lumipas ang mahabang panahon, ay nagkalimutan na. Kaya nangyari ito. So meron akong datos dito based on 2020 DOLE and PSA report. 1.4 million Filipinos are working as kasambahays. 4% as child domestic workers, 2.5% with employment contracts, 83% not covered by Social Security benefit, 36% domestic live-in workers, etc., etc. Ang tanong ko po sa DOLE, meron po ba tayong datos dito na ilan na yung na-abuse? Kagaya ni Manang LB, meron pa. Kasi kaya lang ito na-highlight, lumabas sa dyaryo, nag-Senate hearing tayo. Baka naman yung ibang walang Senate hearing, hindi natin alam yung record. Sir, ang meron po kaming data, yung mga request for assistance po na pumupunta sa DOLE pagdating sa unpaid wages. Pagdating sa? Unpaid wages. Pero yung sinaktan. Sir, wala po kaming data na ganun. So malaki ang posibilidad na kahit nasaktan na hindi nare-report. Malamang po, sir. 80% na nasasaktan, hindi na verbal abuse o kung ano man, hindi na nare-report. Unless, sir, meron data sa mga women's desk natin sana, sir. Hindi nga, gaya nito, hindi na-report sa pulis eh. Hindi rin na-report sa DSWD, di ba? Si Kapitan naman, ang sinasabi kanina, umuwi na, sinundo. So wala tayong magiging datos nito. Kung wala tayong datos, paano natin mapapangalagaan yung karapatan ng mga kasambahay gaya ni Manang LB? Kung hindi ito nalantad sa media, wala nakakaalam nito. Diba? Any suggestion coming from DOLE, DSWD on how we can strengthen the law and to prevent a repetition of incidents similar to this? The committee expects you to submit your position papers. Can you do that? Yes, Mr. Chair. Commission on Human Rights, can you also help this committee? Kasi kung walang nagre-report, hindi ho natin alam itong nangyaring ito. Baka habang nag-uusap tayo ngayon, nanananghalian yung iba, nakapagluto na yung ibang kasambahay, marami pa akong sinasaktan. Hindi lang sa Mindoro, kung saan man lugar saan man dako ng Pilipinas, hindi natin alam. Magugulat na lang tayo, may nangyari. Sayang naman yung ating ginagawa. Ngayong umagang ito, nagsimula kami ng pagdinig. Nagsimula ako sa Bilibid Prison. Yung tumakas na preso. Nandun ako sa maximum security kanina. So kung hindi rin na-report yun, wala rin tayong alam na may mga lumalabas palang preso. Di ba? Ang daming problema. Mabuti na lang, meron tayong good news kaninang umaga, alas 9:07 ng umaga. Siguro malalaman nyo bukas sa makalawa sa TV yon kung ano nangyari ng alas 9:07 ng umaga kanina. General Noble. Sir, meron kaming statistics about that, sir. We have sa ano namin, sir, di ba computerized na po kami, sir? Mabuti pa ho ang police, merong kung totoo yan ang PNP, merong record ng domestic abuse? Yes, sir. Na-generate po namin ito, sir, nung ano. How come the DOLE does not have data? Sir, patuloy ko lang, General. Since 2016, may data na po kami, sir. Violation of Domestic Workers Act, RA 10361 by year. So, noong 2016 po, sir, may 7 nasa record. 6 sa NCRPO, isa sa Central Visayas, Region 7. 2017, Siam, isa sa Central Luzon, Region 10, 2, 6 na naman sa NCR. 2018, 3,
isa sa Region 10, 2 sa NCR. 2019, 5, isa sa Bicol, isa sa Region 7, isa sa Region 10, 2 sa NCR. 2020, isa sa Region 1, isa sa Region 6, isa sa Region 7, 13 sa NCR, 16 sir lahat. He provided a copy of that report. Yes sir, The i-submit committee ko will po ito sir. appreciate the submission of said report. So 2021 sir, 2, 2023, 2. Total 44 sir, 31 NCR, 5 sa Region 10, 4 sa Region 7, isa sa Region 6, 5, 3 at 1. So ito po yung sir data namin. And meron Committee Secretary, can you Ibigay ko na po, sir. retrieve a copy of that to form part of the records of these Yes, sir. proceedings? Bigay ko na po sa directed. kanila, sir. Salamat General. Yes, sir. Bakit walang kopya, walang report ang Department of Labor and Employment? Do you rely on the PNP's report? Sir, kasi po sir, ang talaga pong based on the law sir, ang sa amin po ay disposition ng mga Circular. Babasa ko lang na si 15-05. Hindi na ba valid ito? Sir, pagpatating sir sa money claim sir, yun po ang meron kami sir. Pero yung sa Pero ang abuse, liwanag sir, dito, under the joint circular, the DSWD, through the municipal source. Nabasa ko na kanina, while the DOLE oversees, etc. So hindi ba kayo nagmi-meeting ng ganito? not recent sir, pagdating Wala na. po sa rescue and Oo. rehab po sir. Kasi baka may mga nangyayari pang iba. Kasi ang nakikita ko, nakatuon yung pansin natin doon lamang sa nakadeploy abroad. So, Department of Migrant Workers yun. Ngayon, yung DOLE dito sa domestic, dapat tumulong din kayo. So, Sige po sir. can the DOLE secure likewise a copy of that report para ma-update yun siguro yung sa inyo? Sige po sir. Kasi kung wala na kayo, sino ang in charge doon na undersecretary? Sa DOLE sir. Oho. Sir, kami sir, yung Bureau of Workers with Special Concerns, kami po yung naatasan na mag-monitor ng batas kasambahay. I will call the Secretary of Labor. Sabihin ko, nagkalimutan na itong joint circular. Sabihin ko na ganon. I will quote you. Sir, we will we commit sir to convene and strengthen Siguro the interagency submit mechanism po. a memorandum for the Secretary of Labor recommending that we reactivate blah 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 the joint Sige po, sir. interagency committee to address and prevent situations such as this from happening again. Yes po sir. Diba? Trabaho sir. natin yun eh. Apo, thank you very much. Sir, a suggestion sir. Yes, General Noble. Siguro sir, pwedeng sa circular sir, kung pwedeng i-update yan sir. Anyway, this is already, yung hearing naman sir ay in aid of full legislation. Baka sir, pwedeng isama na yung PNP dyan. Kasi kami sir, meron kaming na-generate na data buong Pilipinas. So we have the data sir. Sana kung may joint sir. Kasama po sir. Kasama ang, I mentioned the Philippine National Police. Ito, Joint Memorandum Circular was signed by the Department of Labor, Department of Social Welfare, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, and the National Bureau of Investigation. Yun sir. Kasama po kayo. Siguro i-update ito na mag-meeting regularly and to submit reports. Sayang yung data ng sir. PNP eh. Magagamit niyo po yan eh. And siguro kung meron tong updating, I would suggest that we include the Commission on Human Rights. Yes sir, tama rin. Di ba? Pag sinama mo yung Commission on Human Rights, eksakto na yon. Buong-buo na yon. Sa amin sir, may case status pa sir dito. Ay, mas magaling ang pulis. Gusto nyo, kayo na ang DOLE. Out of the 44 sir, 21 were amicably settled. DOLE at saka social welfare. Magaling to si General Noble. Ilang buwan ka na sa pwesto mo, sir? 2 buwan. 2 buwan lang. May report na. Di ba? So, I think we will wait for the... you're raising your hand, Doktora? Anything else pressing for the medical group? Meron bang merong yung bukod doon sa katarata, sa retina? Meron po ba tayong dapat bantayan pa? Hindi ako doktor eh. Wala na po, okay na po. Wala na. Sa puso, sa lahat ng Na-examine naman po So siya. siguro ang suggestion ko naman, yung report nyo, bigyan nyo rin si DSWD.
Kasi gumagawa sila ng trauma debriefing report din siguro. Apa. Kailanganin nila yon. I think marami na ho tayo na talakay ngayon. Magkakaroon pa tayo ng sunod na pagpupulong. Gusto natin makaharap yung employer, Ruiz family. Siguro susunod na linggo will be issuing a subpoena. Nagpapasalamat po tayo sa mga dumalo ngayon, Commission on Human Rights, PNP, the family and the legal counsel of Attorney Gambol. Good luck to the hearing tomorrow. The DSWD, meron po kayong gusto idagdag sa Occidental Mindoro, ma'am? Hello. Baka marami ng ganito nangyayari, hindi naman. Wala naman po. Actually, sa amin po sa province of Occidental Mindoro, nung nakita kasi po namin yun sa TV, nagkandak na agad kami ng case conference at nakita din namin ang pangailangan na ang dapat talaga barangay magkaroon ng registration din ang ating mga kasambahay, tapos magkaroon ng reorientation. Kung may nagkaroon man ng orientation dati, dapat magkaroon ng reorientation po. Kasi doon kami nagkukulang. Reorientation na? Nung kasambahay lo. Ng barangay? Opo. At syempre po, nakikita din naman po ninyo na pati yung mga agencies na dapat nagtutulungan sa ngayon ay nakikita natin na nawawala nga po. Doon sa dinasa din yung pong joint circular, parang nagkakalimutan na. Nawawaglit sa kaisipan. Opo. Siguro po reorientation ulit dun sa aming mga agencies. Kasi po pagdating po dyan, meron kasi silang partner agencies. Katulad po namin, Provincial Social Welfare and Development Office. Kami po ay under ng gobernador. Meron po tayong Municipal Social Welfare Development Office, under naman po ng mayor. So, ang DSWDO naman po ay sila po as a national na kung saan sila dapat din po ang bumababa din sa amin to orient din kami. So medyo nakikita rin po natin kanina yung mga sitwasyon na kailangan po talagang mahigpit kaming magkaroon ng tie-up sa ngayon. Strengthen namin yung aming relasyon para po matigil. Kung marami pa pong ganito pong pagkakataon na sila ay mag-surface, nandito po dapat handa rin kami para kung ano mang action pa nga dapat namin gawin sa amin sa probinsya. Salamat. Teka, bago tayo magtapos, matanong ko itong DSWD Mimaropa. Saan po ang opisina nyo? Region 4B. Malate po. Yun. Ito ang problema natin dito malayo. Kasi halimbawa, itong problema dito ay sa Mindoro, tapos pupunta ng Malate, medyo malayo ngayon. Si Dole naman, Region 4B. Saan ang opisina ng Region 4B? Sa Calapan, sir, pero meron po kaming provincial office sa Occidental Mindoro. Sa Calapan. Commission on Human Rights, Region 4B. Regional office, Quezon City po. Ay, mas malayo. Opo, but we have a provincial violation of human rights din. Magbabiyahe pa papunta, tatawid ng dagat. But we have a provincial office po in Oriental Mindoro po. Yun. Yun ang sinasabi ko rito. Medyo malalayo talaga yung ibang Kasi nung araw, ewan ko, nagsalita na ako dyan, maging ang DILG Region 4B ay nasa Quezon City. Nasa Quezon City. Doon sa tapat ng tapat ng St. Luke's. Banda rito sa kabila. Ang layo. Kung ikaw ay tiga Mamburao, kung ikaw ay tiga Socorro, kung ikaw ay tiga Nauhan, at ikaw ay merong idudulog sa isang tanggapang regional, luluwas ka pa ng Maynila, tatama rin Di ba? Ang layo, kailangan siguro lumipat sa kung saan. Ang Mimaropa kasama ang Palawan. Di ba? So kung ikaw ay tiga San Vicente, Palawan, at magrereklamo ka, pupunta ka pa ng malayo. Mula sa may West Philippine Sea ka, pabalik ka ng Maynila. Malayo. Yun siguro ang problema rito. Si Miss Feb Villar, ayo po ay yung testigo, She was the one who... Actually po, hindi po. Bali, ako lang po yung kumontak po sa mga kapatid ni Ate LV. Ayun, ikaw yung nung nilipat sa Batangas City. Pero nandito naman yung sinumpang sa Laysay mo. Yes po. Oo. Si Miss Cueto naman ang Social Welfare Officer din ng DSWD. I think we have tackled a lot. Si Kapitan lang ang medyo na balljack dito ni Senator Tulfo. Kasama sa trabaho yan ng Kapitan. Kapitan, okay lang yun.
Okay lang sir, hindi naman po natin yung paniniwala ng iba't ibang tao eh. Kasi ang makakapagpatunay naman po niyan ay yung taong barangay po. Tsaka lahat naman dito ang ginagawa rito, lalo na mga kasama ko, ay makuha yung katotohanan. Huwag kayong mag-atubiling kumain ng tanghalian kahit huli na. With that and without objections on the part of my colleagues here, we will have another hearing next week with the Ruiz family in attendance. The Senate Committee on Justice and Human Rights hearing is hereby suspended. At ngayon na mga idol na tunghayan na natin ang kanilang pag-uusap sa Senado tungkol sa kaso ni Nanay Ilby. At sa susunod nilang hearing ay makakasama na ang kanyang amo ni Nanay Ilby at sana'y mabigyan ng katarungan ang nangyari kay Nanay Ilby sa kanyang among abusado. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sana ay nakapulot tayo ng kaunting aral sa mga taong abusado na hindi magandang napupuntahan sa bandang huli. Ikaw idol, anong masasabi mo sa video ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye.